Ang maya at ang agila. Sa isang malawak na kagubatan, nakatira ang isang maliit na maya. Araw-araw, siya'y lumilipad sa paligid. Naghahanap ng butil upang makakain. Maliit man siya, masigla at masaya. Isang araw, dumating ang agila, ang pinakamalakas na ibon sa kagubatan. Malawak ang kanyang mga pakpak at malayo ang kanyang nararating. Nang makita niya ang maya, natawa siya at nagsabi, "Bakit ka pa lumilipad? Maliit na ibon, hindi ka makakarating sa malayong lugar tulad ko. Ako ang hari ng himpapawid." Ngumiti ang maya at marahang sumagot, "Totoo, hindi ako kasing laki at kasing lakas mo. Pero masaya ako sa bawat munting paglipad ko. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang marating. Ang mahalaga ay marunong tayong magpasalamat." Ngunit hindi nakinig ang agila. Lumipad siya ng mataas. Ipinagmamalaki ang kanyang lakas. Ngunit dumating ang malakas na bagyo. Ang hangin ay bumugso, at ang mga ulap ay nagdilim. Habang lumilipad siya sa gitna ng unos, pinilit niyang maging matatag. Ngunit sa sobrang yabang, napagod siya at muntik nang bumagsak. Samantala, ang maya ay naghanap ng masisilungan sa sanga. Doon siya naghintay hanggang tumila ang ulan. Nang lumabas siya muli, nakita niya ang agila na pagod at sugatan. Lumapit ang maya at nagsabi, "Kahit gaano tayo kalakas o kaliit, lahat tayo'y nagkakaroon ng mahihirap na araw. Ang tunay na karunungan ay ang pagpapakumbaba at ang marunong magpahinga tahimik na nakinig ang agila." Noon niya naunawaan na hindi lamang lakas at taas ng lipad ang mahalaga. Minsan, ang maliit na puso ang may pinakamalaking aral. Mula noon, hindi na ipinagmalaki ng agila ang kanyang kakayahan. Natutunan niyang pahalagahan ang maliliit na bagay at maging mapagpakumbaba kahit siya ang pinakamalakas sa langit. Aral ang tunay na lakas ay nakikita sa pagpapakumbaba, hindi sa pagyayabang.